Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang tiwalang minsang ibinigay natin sa isang tao ay pwedeng maging daan upang mapagsamantalahan ang ating kainosentehan. Kaya dapat nakilalanin nating mabuti ang mga taong nais nating pagkatiwalaan. Ikaw ka barangay. Hanggang kailan ka ba magtitiwala sa taong hindi mo naman lubusang kakilala? Dear Mama Mia, hindi lahat ng nagpapakita ng kabaitan sa atin ay dapat nating pagkatiwalaan. May mga tao kasi na nagpapanggap lang na mabuti kahit ang totoo ay meron naman silang masamang motibo sa atin. Magandang araw Mama Mia at sa lahat ng mga kabarangay natin. Nakagaya ko ay paborito itong inyong programang Barangay Love Stories. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Elsa. 29 years old at nagtatrabaho bilang isang social worker. Medyo matagal na rin talaga akong tagapakinig ng inyong programa. At kagaya ng ibang kabarangay na sumulat sa inyo, matagal ko ring pinag-isipang mabuti kung itutuloy ko ba ang paggawa nitong sulat ko para magbahagi ng aking kwento. At kahit hindi biro ang mga pinagdaanan ko sa parting ito ng aking nakaraan, babalikan ko ito para i-share sa inyo dahil sigurado rin ako na pwedeng maging inspirasyon ang kwento ko para sa mga naging biktimang katulad ko. At para na rin maprotektahan ang pribado kong buhay ngayon, marami po akong pangalan ng mga tao at lugar na sadyang binago dito sa aking kwento. Mama Mia, ang aming pamilya ay masaya. Solong anak lang ako ni mama at papa kaya naman nasa akin talaga ang buong atensyon at pagmamahal nila. Wala na nga akong mahihiling pa noon dahil parang bawat araw na magkakasama kami sa bahay, may tuturing ko na pinakamasayang araw na sa buhay ko. Kaya lang Mama Mia, naisip ko noon na hindi pwedeng hindi dadaan ang isang pamilya sa isang malaking pagsubok. At ang pinakamabigat na pagsubok siguro na pinagdaanan namin noon ay ang pagkamatay ng papa ko nang dahil sa kanyang sakit sa baga noong nasa first year college pa lang ako. Malaki ang nagbago sa bahay at buhay namin noon. Nawala ang saya at mga tawanan na palaging naririnig sa buong bahay. Kasunod noon Mama Mia ay ang unti-unting paghihirap ng buhay namin ng aking mama. Mama, pasukan na namin next week. Bakit hindi pa po tayo namimili ng mga bagong gamit ko for school? Di ba nakapamili na tayo nung Sabado pagkatapos kong mamalengke? Oo nga po, pero mga notebook, papel at ballpen lang po yun. O ay ano pa bang kailangan mong bilhin, Elsa? Bagong sapatos po, saka bag. Bakit pa tayo bibili nun? Maayos pa naman ang sapatos at bag na ginamit mo nung first year ka. Maayos pa nga po, pero syempre, kailangan ko ng bago kasi bagong school year na po, Mama. Iba yung kailangan sa gusto. Hanggat maayos pa ang ginagamit mong bag at sapatos, ibig sabihin lang nun, hindi mo pa kailangan ng bago. Pero Mama, taon-taon po akong binibili ni Papa ng mga bagong sapatos at bag, kaya hindi pwedeng hindi ako magkaroon ng mga bagong gamit ngayon. Alam ko naman yon, pero wala na ang papa mo. Wala na akong katulong sa pagbabayad ng mga gastusin dito sa bahay. Kaya ang ibig sabihin, kailangan na nating magtipid mula ngayon.
Kasama po ba sa pagtitipid na yun yung hindi pagbibigay ng mga kailangan ko para sa pag-aaral ko? Hindi mo naman kailangan ng mga bagong gamit kung maayos pa ang mga luma mo. Pero ayoko pong pumasok sa school namin na ako lang ang may lumang bag at sapatos, Mama. Elsa, sigurado naman ako na hindi lang ikaw ang papasok na walang bagong bag at sapatos. Nasa State University ka, kaya alam ko na marami kang kaklase na may mga magulang na kagaya ko. Yung mga magulang na marunong magtipid para makaipon at hindi mahirapan sa mga susunod na gastusin sa bahay. Mama naman eh. Ibili nyo na lang po kasi ako ng bagong gamit. Kung nandito lang si Papa, sigurado na hindi na kami magtatalo dahil nabili niya na kaagad yung mga gusto ko. Anak, kalahating taon na nating hindi kasama ang papa mo. Sana naman maintindihan mo na mag-isa na lang akong kumakayod para sa ating dalawa. Ayun na nga po eh. Kalahating taon nyo na rin pong pinaparamdam sa akin na naghihirap na tayo. Binabawasan nyo na nga po pati allowance ko. Tapos pati ba naman gamit na kailangan ko sa school, hindi nyo pa ibibigay sa akin? Eh kung huminto na lang po kaya ako sa pag-aaral ko. Iyan ang hindi ko hahayaan na mangyari dahil kahit ang papa mo, hindi papayag na gawin mo yan. Eh paano nga po ako gaganahang mag-aral kung palagi nyo na lang akong tinitipid? Di na nga ako makakain ng masarap dito sa bahay. Tapos pagdating sa school, hindi ko rin mabili yung gusto ko dahil ang liit ng allowance ko. Hanggang kailan nyo ba ako titipirin, Mama? Hindi ko naman gustong mahirapan ka, Elsa. At hindi ko intensyong tipirin ka. Kailangan ko lang din talagang gawin to dahil kung hindi, mas lalo tayong mahihirapan sa mga susunod na araw. O sige, para matapos na ang pagtatalo natin na to, gagawan ko na lang ng paraan na mabilhan ka ng bagong bag at sapatos. Pero baka sa second week na ng pasukan ko yun magawa dahil kailangan nating magbayad ng tubig at kuryente. Ibig mong sabihin, papasok talaga ako sa school na luma ang bag at sapatos ko? Bakit naman kasi si Papa pa yung nawala? Kung siya ang kasama ko ngayon, sigurado akong hindi ako mahihirapan ng ganito. Labas na nga lang ako at bibili ng fishball. Baka sakaling mawala yung inis ko dito sa bahay. Mama Mia, noong nabubuhay pa si Papa, ay medyo na-spoil niya talaga ako pagdating sa mga gusto kong material na bagay. Kaya nang mawala siya ay nahirapan po talaga akong mag-adjust, lalo na at sa isang pabrika lang nagtatrabaho noon ang mama ko. Palagi ko tuloy siyang naaaway kapag hindi niya naibibigay ang gusto ko. Kasi nga sinanay ako ni Papa na palaging binibili ang lahat ng request ko. Nang magsimula ang pasukan, Mama Mia, ay nawalan talaga ako ng ganang mag-aral. Natuto akong mag-cutting classes at sumama sa mga schoolmate ko na may mga bisyo. Nagkaroon din ako ng boyfriend noon pero hindi rin kami nagtagal dahil hindi ko gusto ang ugali niya. Mama Mia, mabuti na lang at hindi ako masyadong seryoso sa kanya. Dahil pinagpalit niya pa ako kaagad sa ibang babae. Gusto ko lang din talaga noon maramdaman kung paano ba magkaroon ng isang karelasyon. At makiuso na rin sa mga kaklase ko at kaibigan na palaging may mga boyfriends. Hanggang isang araw ay nagkayayaan kaming hindi pumasok sa klase ng mga kaibigan ko. Tumambay kami sa isang building na hindi pa tapos gawin na nasa loob ng university. May kanya-kanya kaming hawak na yosi at masayang nagkukwentuhan. Nang may nakakita sa amin na isang teacher na kaagad kaming nilapitan, ay mabilis na nakatakbo palayo ang mga kaibigan ko at ako na lang ang naiwan. Kaya ako na lang din ang nadala ng teacher na yon papunta sa school. Tahimik na lang akong sumunod sa kanya hanggang sa dumiretso na ako noon sa opisina ng guidance counselor namin na si Sir Marvin. Elsa ang pangalan mo, tama ba ako? Opo, sir. Kilala mo naman siguro ako, Elsa. At alam mo kung bakit ka nandito. Opo. Kayo si Sir Marvin, ang guidance counselor namin.
Sir, hindi lang naman po ako ang nakatambay habang naninigarilyo dun sa may building na malapit sa gym. Marami po kami na magkakasama. Ako lang po talaga ang nahuli ni Ma'am Crystal, kaya ako lang po ang nadala niya dito sa opisina ninyo. Kahit madami man kayo o mag-isa ka lang, alam mo na mali pa rin ang ginawa mo. Kaya ka nga nandito sa opisina ko, hindi ba? Alam ko naman po talaga na mali yun, pero sana po wag niyo na lang ipatawag ang mama ko. Ayoko po kasing malaman niya ang ginawa ko ngayon dahil sigurado ako na pagagalitan niya na naman ako. Elsa, sa'yo na nanggaling na alam mong mali ang ginawa mo. Kaya kung mapagalitan ka man ng mama mo kapag nalaman niya to, kailangan mong tanggapin lahat yun. Hindi niyo naman po naiintindihan, Sir Marvin. Wala pong sino man sa inyong nakakaintindi sa akin. Lahat na lang kayo ang tingin ninyo sa ginagawa ko mali. Ni hindi man lang kayo nagtatanong kung bakit ko ba ito ginagawa. Sige, ganito na lang Elsa. Bigyan mo ako ng magandang dahilan kung bakit hindi to dapat malaman ng mama mo. Dahil wala naman talaga siyang pakialam sa akin. Pinapagalitan niya lang ako kasi gusto niyang makita ng iba na mabuti siyang nanay kahit hindi naman. Ni hindi nga niya mabigay ang mga bagay na gusto ko. Mabuti pa nung nabubuhay ang papa ko. Wala akong ibang nararamdaman mula sa kanya kung hindi puro pagmamahal lang. Dahil lahat ng gusto ko, binibigay niya sa akin. Hindi kagaya ni mama. Palagi na lang niyang sinasabi na wala siyang pera kahit alam ko naman na may laman ang wallet niya. Okay lang bang malaman ko kung kailan pa nawala ang papa mo? Halos may 1 taon na rin po, sir. Ang laki nga po nang nagbago sa bahay namin mula nang mawala siya. Minsan iniisip ko na lang na sana sinama niya na lang ako kung nasan man siya ngayon para hindi na ako nahihirapan ng ganito. Hindi po madaling mamatayan ng tatay. Mas lalong hindi po madaling maiwan na nag-iisa sa buhay. Kasi mula nang mawala si Papa, parang nawala na si Mama sa tabi ko. Kasi hindi ko na maramdaman ang pagmamahal niya sa akin. Pasensya na po, sir, kung naiyak na ako dito. Baka tuloy isipin niyo na dinadramahan ko lang po kayo. Wala naman akong iniisip na ganun. Pero sige, hindi ko na to sasabihin sa mama mo para hindi na kayo magtalo sa bahay niyo. Talaga po, sir? Oo, pero ayoko nang mauulit to. Ayoko na makarating sa akin na hindi ka na naman pumapasok sa mga klase mo o naninigarilyo ka dito sa loob ng university. Salamat po, Sir Marvin. Promise, hindi ko na po uulitin yun. Wala yun. Ito ang panyo ko. Gamitin mo muna dahil basa na ng luha ang magkabilang pisngi mo. Sige po. Salamat. Matanong ko lang, may boyfriend ka na ba, Elsa? Wala po, sir. Mabuti naman kung ganun. Maganda ka kasing bata kaya sigurado ako na maraming magkaka-interes na ligawan ka at maging girlfriend. Bata ka pa, Elsa. Kaya sana wag mo munang isipin ang tungkol sa mga bagay na yon, okay? Basta kapag kailangan mo na makakausap tungkol sa mga problema mo, puntahan mo lang ako dito sa opisina ko. Opo, tatandaan ko po yung sinabi niyo. Salamat po ulit, Sir Marvin. Mama Mia, matagal ko nang kilala si Sir Marvin dahil siya ang guidance counselor sa school namin. Pero yun ang unang araw na nakausap ko siya. Hindi siya katangkaran. Maitim ang kanyang balat, medyo malapad ang kanyang ilong at may katabaan din ang kanyang katawan. Ang alam ko rin ay mas bata lang siya ng konti kay mama ko, pero mas mukha siyang matanda kaysa sa mama ko. Nang makausap ko nga siya ng araw na yun ay medyo gumaan ang pakiramdam ko, Mama Mia. Siguro kasi yun ang unang pagkakataon na may nakausap ako tungkol sa bigat na nararamdaman ko nang dahil sa pagkawala ni Papa at pagbabago ni Mama. Para bang nabawasan ang mga tinik na nakatusok sa dibdib ko. Hindi lang dahil sa nangako siya na hindi niya ipapaalam pa kay Mama ang pagkahuli sa akin na naninigarilyo sa loob ng eskwelahan. Kung hindi dahil sa mga oras na kasama at kausap ko si Sir Marvin, ay parang si Papa lang din ang kausap ko, Mama Mia.
Kaya ako rin siguro naramdaman yun dahil pamilyadong tao si Sir Marvin. At alam niya kung paano ang makipag-usap sa mga anak niyang may dinadalang problema. Hindi kagaya ng mama ko na palagi na lang akong sinisigawan kapag may hinihingi akong bagay sa kanya. Mama Mia, nang dahil kay Sir Marvin ay nagkaroon ako muli ng kaibigan. Minsan kasi talaga, Mama Mia, kailangan ko ng kausap. Kailangan ko ng isang taong handang makinig sa mga problema ko. Bagay na hindi maibigay ni Mama. Mama Mia, habang tumatagal noon ay mas lalong napapadalas ang pagtatalo namin ni Mama. Mas nagiging palasagot din ako sa kanya at kahit na alam kong mali, ay hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko. Ewan ko ba kung bakit ang bilis-bilis kong magalit, lalo na kapag hindi niya na ibibigay ang simpleng bagay na hinihingi ko sa kanya. Minsan din ay nakakapagsalita na ako ng hindi maganda sa mama ko. At kahit alam ko at nakikita kong nasasaktan ko na siya, ay parang wala pa rin akong pakialam. Hanggang sa isang Sabado ng umaga ay muli kaming nagkasagutan dahil hindi ko nalinis ang bahay habang namamalengke siya. Umuwi siya ng bahay namin na tambak ang labahin at ligpitin sa kusina at makalat din ang loob ng kwarto ko. Kagigising ko lang din noon ng sermonan niya ako, kaya kaagad akong nainis. Ang mga gawaing bahay na nga lang daw ang tanging maitutulong ko sa kanya, tapos hindi ko pa raw magawa ng maayos. Nagiging pabigat na raw ako sa buhay niya, Mama Mia, habang tumatagal at hindi na raw niya alam ang gagawin para raw makinig ako sa kanya. Hindi ko na maintindihan pa ang mga sumunod na sinabi niya, Mama Mia. Umalis na kasi ako sa harapan niya nang walang paalam at pumasok sa kwarto ko. Nagpalit lang ako ng damit na pang-alis noon bago ako lumabas ng bahay namin. Tinatanong pa niya noon kung saan ako pupunta pero hindi ko na siya sinagot pa at hindi na ako lumingon pa. Pigil ang mga luha at inis na lumabas ako ng bahay namin, Mama Mia, nung araw na yon. Elsa? Sir Marvin, Ang aga mo namang tumambay dito sa food court ng mall. Kasama mo ba ang mama mo ngayon? mag-isa lang po ako dito at ang totoo po, si Mama ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Kasi ayoko muna siyang makita, kaya umalis ako ng bahay namin. Pero bakit naman? Baka gusto mo ikwento sa akin yan, Elsa. Sabihin mo na, kahit ano pa yan, makikinig ako. Hindi naman po importante yon. Nagpapalipas lang din po talaga ako ng inis na nararamdaman ko dito sa mall. Kung pwedeng maging daan ang pagkukwento mo sa akin para gumaan ang pakiramdam mo, importante na sabihin mo na yan, Elsa. Nagtalo na naman po kasi kami ni Mama kanina. Pinamukha niya na naman sa akin na nagiging pabigat na ako sa buhay niya. Pero alam mo na hindi ka dapat sumasagot ng pabalang sa matatanda. Lalo na sa mama mo, hindi ba? Huwag mong sabihin na pinagtaasan mo rin siya ng boses kanina. Medyo po. Nainis na po kasi ako nang sabihin niya na hindi niya alam ang gagawin niya para makinig ako sa kanya. Bakit kasi palaging kailangan na siya ang pakinggan? Bakit parang hindi importante sa kanyang marinig kung ano man ang nararamdaman ko? Hindi totoo yan. Baka masyado lang nahihirapan ang mama mo sa sitwasyon niyo ngayon. Hindi biro magpalaki ng anak ng walang kasama o katuwang sa buhay. Ako nga dalawa na kami ng misis ko na nagtatrabaho para sa 3 anak namin. Pero nahihirapan pa rin ako. Kaya alam ko na mas nahihirapan ang mama mo kasi mag-isa lang siya ngayon. Nahihirapan din naman po ako, Sir Marvin, kasi mahirap mabuhay ng walang tatay. Lalo na't lumaki ako na close kami sa isa't isa. Pareho kayong nahihirapan ng mama mo. Kaya mas mabuti pa na wag mo na lang palakihin pa ang gulo sa pagitan yung dalawa.
Kapag sinesermonan ka niya, tumahimik at makinig ka na lang sa mga sinasabi niya. Subukan mong gawin yun. Mapapansin mo na mas mabilis siyang mapapagod sa pagsasalita kapag hindi ka sumasagot sa kanya. May iba ako. Wala ka ba talagang ibang hinihintay ngayon dito? Baka naman mamaya hinihintay mo ang boyfriend mo tapos hindi lang siya makalapit dito dahil kasama mo ako ngayon. Wala po talaga akong ibang hinihintay dito sa food court. Saka wala rin po akong boyfriend ngayon. Wala kang boyfriend ngayon? Ibig sabihin, nagka-boyfriend ka na? Opo. Pero isang beses lang po at saglit lang po yun. May nangyari na ba sa inyong dalawa? Wala pa po, sir. Pero nahawakan niya na ba ang kamay mo? Saka nahalikan ka na ba niya sa mga labi? Elsa, huwag kang mailang sa mga tanong ko. Dahil normal lang na tinatanong to ng isang guidance counselor na kagaya ko. Paraan ko to para mas maging komportable ka na kausap at kasama ako. Kaya ayos lang na sabihin mo sa akin ang totoo. Nahawakan niya na po yung kamay ko, saka nahalikan na rin po ako ni Gerald. Pero saglit lang po yun, as in parang yung tinatawag nilang smack na halik. Ganun lang po, sir. Mabuti naman, kasi napakabata mo pa para gawin yun. May tamang oras para sa mga ganung bagay. At isa pa, mas mabuting pag-aralan mo muna ang tamang paghalik bago ka pumasok ulit sa isang relasyon. Mama Mia, bago nagpatuloy ang kwentuhan namin ni Sir Marvin noon, ay umorder muna siya ng pagkain para sa aming dalawa. Nang makabalik siya sa table namin at may dalang tray ng pagkain at inumin, sabi niya na maaga siyang nagsimba at dumaan talaga siya ng food court ng mall para mag-almusal. Doon lang niya ako nakita kaya nilapitan niya rin kaagad ako. Habang kumakain ay nagkukwentuhan kami at habang tumatagal Mama Mia ay medyo naiilang ako nang mapunta ang usapan namin sa kung ano at paano sila magromansahan ng kanyang asawa. Mama Mia, kwento ni Sir Marvin na madalas raw ay nawawalan siya ng gana kapag nagsisiping sila dahil wala raw alam sa kama ang misis niya. Mas maganda raw talaga sa babae ang may alam pagdating sa pakikipagtalik para hindi siya iwanan ng kanyang asawa. Wala pa akong masyadong alam tungkol sa bagay na yon, Mama Mia. Wala pa rin naman akong masyadong pakialam noon sa ganoong kausapin. Pero ang sabi ni Sir Marvin, dapat daw ay bukas na ang isip ko sa ganong mga bagay. Paraan daw yon para hindi ako iwanan ng susunod na magiging boyfriend ko. Pagkatapos naming kumain ay namasyal kami saglit sa department store at binili niya ako ng mga bagong damit, bag at sapatos. Naikwento ko kasi sa kanya na matagal na akong walang mga bagong gamit. Kaya hindi ko na rin tinanggihan pa ang mga binili at binigay niya sa akin. Nang makauwi ako sa bahay ay hindi na ako masyadong kinikibo ni Mama na tahimik lang habang nagluluto ng ulam para sa hapunan. Paraan niya siguro yun para hindi na lumaki pa ang pagtatalo naming dalawa. Sinadya ko ring itago mula sa kanya ang mga bagong gamit ko dahil ayokong mag-usisa pa siya tungkol doon. Naulit din ang pagkikita namin ni Sir Marvin sa mall, Mama Mia. Madalas niya akong binibili ng mga pagkain at gamit na gusto ko kapag nagmo-mall kami. Sa school naman ay nagngingitian lang kaming dalawa kapag nagkakasalubong. Pero kapag kaming dalawa na lang ang magkasama sa mall ay sobrang close namin sa isa't isa na pareho ng closeness ko noon noong nabubuhay pa ang papa ko. Sir Marvin, anong lugar po to? Nasa isang apartel tayo, Elsa. Bakit po tayo nandito?
Di ba ang sabi mo, gusto mong manood ng sine? Oo nga po, pero hindi naman po sinihan tong pinuntahan natin. Parang sinehan na rin to kasi tingnan mo, may malaki silang TV dito at marami kang pelikula na pwedeng mapanood dyan. Bonus pa na may malambot silang kama para kung sakaling antukin ka sa panonoorin natin mamaya. Uwi na lang po ako siguro, sir. Mamaya na. Narinig mo naman na may in-order akong pagkain para sa atin, di ba? Masarap din ang pagkain nila dito. Kaya samahan mo muna ako kahit sandali lang. Pero sir… Huwag kang mag-alala. Saglit lang naman tayo dito eh. Hindi tayo magtatagal kasi marami rin akong trabaho na kailangan tapusin sa bahay. Kaya halika na. Tabihan mo ako dito sa kama. Sige po. Elsa, ang sabi mo dati, isang beses ka palang nahalikan ng ex-boyfriend mo, di ba? Opo, at saglit lang din po yun. Alam mo siguro, hindi niya nagustuhan yung pagsagot mo sa halik niya. Kaya hindi niya na inulit pa yun. Hindi ko po alam, kasi hindi naman po ako bad breath. Wala naman yun sa bango o baho ng hininga. Nasa paraan yun kung paano ka gumanti ng halik sa partner mo. Gusto mo bang turuan kitang humalik ngayon? Po? Hindi na po, sir. Ayos lang naman po kahit hindi pa ako marunong. Hindi ayos yun, Elsa. Dapat marunong ka. Dahil hanggat hindi ka marunong gumanti ng halik, walang boyfriend ang tatagal sa'yo. Pero masyado pa naman po akong bata para pag-aralan ng bagay na yan. Wala pa rin naman po sa plano ko na mag-boyfriend ulit. Hindi ka na bata, Elsa. Pwede ka na nga mabuntis eh. Pero huwag kang mag-alala. Sa gagawin ko na to, hindi ka mabubuntis. Tuturuan lang kita ng mga bagay na alam ko para kapag pumasok ka na ulit sa isang relasyon, ikaw na ang hahabol-habulin ng boyfriend mo at ng ibang lalaki kapag nalaman nila kung gaano ka nakasarap humalik. Maniwala ka sa akin, Elsa. Ang halik at pakikipagtalik ay parte ng relasyon na dapat mong pag-aralan para hindi ka masaktan sa huli. Ano? Payag ka na bang turuan kita? Sige po, sir. Pero paghalik lang po ang ituturo nyo sa akin, ha? Oo naman. Pero sisiguraduhin ko na hahanap-hanapin mo ang lahat ng ituturo ko sa iyo ngayon. Hindi na ako tumanggi pa nang halikan ako ni Sir Marvin sa mga labi ko, Mama Mia. Bumaba ang mga halik na yon sa lieg ko nang nagdulot ng matinding kiliti at kuryente sa buong katawan ko. Hanggang sa hindi ko na namamalayan noon na unti-unti niya na pala akong hinuhubaran. Nang halos wala nang saplot ang katawan ko ay nagsimula na akong tumanggi sa gusto niyang mangyari sa aming dalawa. Pero malakas talaga ang convincing power ni Sir Marvin. At muli niya akong napaniwala sa mga sinasabi niya noon, Mama Mia, na walang mali sa ginagawa naming dalawa. At tinutulungan niya lang ako na matuto ng mga bagay na hindi pwedeng ituro sa school, pero mga bagay naman na kailangan kong malaman. Sinabi sa akin ni Sir Marvin na kailangan kong sundin ang lahat ng mga sasabihin niya dahil mas matanda siya sa akin at isa siyang guro. Mama Mia, sinabi niya rin na kailanman ay wala siyang ituturong mali sa akin. May pag-aalinlangan man sa isip ko ay tuluyan na rin akong bumigay sa gustong mangyari ni Sir Marvin. At yun ay ang kagustuhan niyang makuha ang pagkaberhen ko at ang pagkababae ko, Mama Mia.
Nang matapos kami sa ginagawa namin noon sa loob ng apartel, ay doon ko napatunayan na totoo pala ang mga nababasa ko sa pocketbooks tungkol sa unang beses ng pakikipagtalik, Mama Mia. Na masakit yun pero masarap. Nakita ko rin ang bahid ng dugo sa puting kutsyon ng kamang hinigaan namin na isang senyales na hindi na nga ako birhen. Gusto kong maiyak ng mga oras na yon na hindi ko maintindihan. Nang mapansin ni Sir Marvin na nakatitig ako sa bahid ng dugo na nasa kama, sinabi niya sa akin na walang dahilan para magsisi o maiyak ako. Dahil tama lang daw na pinagkatiwalaan ko siya at sumunod ako sa mga sinabi niya. Hindi niya raw sisirain ang tiwala ko dahil isa siyang guidance counselor. Kaya dapat daw na palagi akong makikinig sa kanya. Dahil wala siyang kahit na anong maling bagay na ituturo sa akin. Mama Mia, naulit pa ang mga ganoong pangyayari sa pagitan namin ni Sir Marvin kapag wala kaming pasok sa school. Sa tuwing magkikita kami ay palagi niya akong binibili ng mga bagong gamit. Kumakain ng masasarap na pagkain at dumadaan muna kami sa isang apartel bago umuwi. Sa totoo lang, Mama Mia, masaya naman ako ng mga panahong yun. Dahil nakukuha ko ang mga bagay na gusto ko at ang paniniwala ko noon ay walang ginagawang masama ang guidance counselor ng school namin sa akin. Ka dito sa 7th birthday party ng pinsan natin. Si Mama kasi hindi raw makakapunta. Kaya eto, ako na lang ang pinapunta niya dito. Mukhang busy talaga si tita sa trabaho niya. Pero ang tagal na rin nating hindi nagkita. Oo nga naging busy din ako sa school kasi kailangan kong bawiin yung mga bumaba kong grades. Pareho pala tayo kasi ang hirap ng mga subject namin ngayon. Sana same school na lang tayo para palagi tayo nakakapagtsikahan, no? Ano na palang balita sa'yo, Elsa? Parang ang laki ng itinaba mo ngayon, Kala mo ako lang. Ikaw din naman, Clara. Tumaba ka rin kumpara nung huling beses na nagkita tayo. Nakakataba naman kasi talaga ang stress sa pag-aaral. Ay, sandali. Parang ang daming bago sa'yo, Parang bago tong sapatos at bag na gamit mo ngayon. Napansin mo pala tong mga bagong gamit ko. Ngayon ko lang din talaga to ginamit kasi hindi naman ako madalas na nakakapasyal. Ang bait naman ni tita kasi binibigyan ka ng mga bagong gamit. Sana lahat may mama na kagaya ng mama mo. Ang totoo, hindi si Mama ang bumili ng mga bagong gamit ko na to. Ha? Ibig sabihin pinag-ipunan mong bilhin ng mga yan? Ang galing mo namang mag-ipon, Elsa. Share mo naman ang tipid tips mo sa akin para makaipon din ako kagad. Hindi rin to galing sa ipon ko kasi maliit lang naman ang binibigay na allowance sa akin ni Mama. Kung hindi yan galing sa ipon mo, paano ka pala nagkaroon ng mga ganyang gamit? Mukhang mamahalin pang mga yan Huwag ka lang maingay, Clara ha. Pero galing to sa guidance counselor ng school namin. Ano? Paano nangyari yun? Parang binibigyan ka niya ng donation, ganon? Ang dami mo naman agad tanong. Isa naguguluhan ako sa mga sinasabi mo, Elsa Okay, sige. Lilinawin ko na ang kwento ko. Ganito kasi yun. Close kami ni Sir Marvin. Siya yung guidance counselor ng school namin. Minsan lumalabas kami, nanonood ng sine, tapos pinagsha-shopping niya ako. Kaya palagi ako may bagong gamit ng dahil sa kanya. Grabe, Elsa! Huwag mong sabihin sa akin na may relasyon kayong dalawa. Ilang taon na ba siya? Wala no. Halos kaedad na ni Mama yun. Wala kaming relasyon, mabait lang talaga siya sa akin. O ito, isang tanong na lang to, Elsa ha. May nangyayari ba sa inyong dalawa ng Sir Marvin na yan? Ha? Oh, bakit hindi ka kagad nakasagot? Huwag mong sabihin na tama ang hinala ko na may nangyayari sa inyong dalawa. Oo, paminsan-minsan lang naman yun kaya walang mali doon, Clara. Lalo na wala naman kaming relasyon ni Sir Marvin.
May relasyon kayo o wala, mali pa rin ang kung ano man ang nangyayari sa inyong dalawa. Lalo na kung pamilyado siyang tao. Alam mo bang sexual grooming ang tawag sa ginagawa niya sa'yo? Kinukuha niya ang tiwala mo, tapos inaabuso niya ang pagiging inosente mo. Naku Elsa, ngayon pa lang, itigil mo na yung ginagawa mo at magsumbong ka na sa mama mo bago ka pa tuluyang mapahamak ng dahil sa matandang yon. Mama Mia, aaminin ko na hindi ako pamilyar noon sa ibig sabihin ng sexual grooming. Kaya naman mas naliwanagan ako nang bigyan pa ako ng iba pang paliwanag ng pinsan kong si Clara tungkol doon. Marami pa siyang sinabi sa akin na naging dahilan para unti-unti kong ma-realize na lahat ng sinabi niya ay tumutugma sa ginagawa sa akin noon ni Sir Marvin. Mula sa pakikipag-usap sa akin ni Sir Marvin, pagkuha niya ng tiwala ko hanggang sa tuluyan ng may mangyari sa aming dalawa. Magkahalong takot at pagka-guilty ang naramdaman ko noon. Dahil namulat na ako na mali talaga ang ginagawa namin. Pero hindi ko rin alam kung paano ko dapat tatapusin kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa noon ni Sir Marvin. Nang kinahapunan ng araw ding yun ay magkasama na kami ni Sir Marvin, ay hindi na ako halos makaimik sa tuwing kakausapin niya ako. Saglit lang kaming namasyal, kumain sa labas, at mabuti na lang ay hindi na siya nagyaya na pumunta kami ng apartel dahil ayoko na mangyari ulit sa aming dalawa. Siya na rin ang nagsuggest noon na ihahatid niya na lang ako pauwi sa amin dahil mukha naman daw masama ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Sir Marvin, dyan na lang po ninyo ihinto sa may kanto. Maglalakad na lang po ako pauwi sa bahay namin kasi baka makita pa po kayo ni Mama. Sige, walang problema. Salamat po ulit sa paghatid niyo sa akin dito. Bababa na po ako. Elsa, sandali lang. Bakit po? May gusto ka bang sabihin sa akin? Wala naman po, sir. Yung totoo. Anong gumugulo dyan sa isip mo, Elsa? Napansin ko kasi na sa ilang oras na magkasama tayo, wala kang imik at parang ayaw mo akong kausapin. Medyo masama lang po yung timpla ng tiyan ko, sir. Pasensya na po kayo. Elsa, kilala na kita. Alam ko kapag hindi ka nagsasabi ng totoo sa akin. Ano ba talagang problema mo? Sir Marvin, pwede po bang tigilan na natin tong ginagawa natin? Ha? Anong ibig mo sabihin? Sir, ayoko na po kasi nitong ginagawa natin. Alam ko naman pong mali talaga to. Hindi lang po dahil sa magkalayo ang edad nating dalawa, kung hindi dahil sa pamilyado kayong tao, tapos guidance counselor pa po kayo ng school natin. Saan mo ba nakukuha yung mga sinasabi mo ngayon? Sino bang kumausap sa'yo at bigla na lang naging ganyan ang takbo ng pag-iisip mo? Elsa, walang mali sa ginagawa natin. Sinabi ko na sa'yo yun dati pa, hindi ba? Basta sir, ayoko na po ulit lumabas na kasama kayo. Salamat po ulit sa paghatid sa akin dito. Uuwi na po ako. Elsa, sandali! Elsa! Sabi ng sandali eh. Aray sir! Nasasaktan po ako! Bitawan niyo po yung braso ko! Hindi! Sumama ka sa akin, pabalik ang kotse ko. Doon tayo mag-usap. Sir Marvin, ayoko po! Bitawan niyo na po yung braso ko! Nasasaktan na po talaga ako! Halika na! Sasama ka sa akin! Bitawan At niyo na mag-uusap po ako, muna Sir tayo bago ka Marvin! umuwi. Hoy! Bakit mo kinakalagyan ang anak ko? Mama! Kidnapper ka siguro, ano? Bitiwan mo ang anak ko! Bitiwan mo si Elsa! Bitiwan mo siya! Pwede ba? Itigil niyo yung paghampas sa akin. Mama, huwag niyo ba akong ibibigay kay Sir Marvin? Sir Marvin!
Marvin? Teka, natatandaan na kita. Ikaw yung guidance counselor sa school ng anak ko. Sandali nga. Ikaw din ba yung may-ari ng kotseng laging naghahatid sa anak ko pa uwi? Huwag mong sabihin na ikaw din ang nagbibigay ng mga bagong gamit palagi sa anak ko. Mama, siya nga po yun. Walang hiya kang lalaki ka! Napakahayop mo! Pati ba naman anak ko pinagsamantalahan mo? Mrs., hindi ko po pinagsamantalaan ang anak nyo. Dahil palagi siyang kusang sumasama sa akin. Bakit hindi siya ang tanungin nyo? Hindi ko siya pinipilit sa mga ginagawa namin. Kaya wala kayong karapatan na pagbintangan ako na pinagsasamantalaan ko si Elsa. Pero alam mo pa rin na mali yun! Dahil bukod sa guidance counselor ka na dapat nagtuturo ng kabutihang asal sa mga estudyante ng school nyo, halos anak mo na rin tong anak ko! Tandaan mo tong lalaki ka, ha? Idedemanda kita at gagawin ko ang lahat hanggang sa mabulok ka sa bilangguang hayop ka! Walang hiya ka! Napakahayop mo! Aray! Aray! Mama Mia, dahil pinagtitinginan na kami ng ibang tao sa kalsada, ay umalis na rin noon si Sir Marvin sa lugar namin. Niyakap naman ako ni Mama at sinabi niya na wala nang sino man ang makakapanakit pa sa akin. Nang makauwi kami ng bahay ay nalaman kong matagal na palang napapansin ni Mama ang tungkol sa mga bagong gamit ko at sa kotseng naghahatid sa akin palagi pa uwi. Hindi na lang daw niya ako inuusisa dahil ayaw niyang magtalo pa kaming dalawa. Iniisip niya na lang daw noon na baka galing lang yun sa mga kaibigan ko. Sinabi ko rin kay Mama ang lahat ng tungkol sa amin ni Sir Marvin, Mama Mia, na ang buong akala ko talaga ay walang mali sa mga ginagawa namin noon ng guidance counselor ng school namin. Na ang akala ko ay pwede ko talagang pagkatiwalaan si Sir Marvin. Naiiyak na rin si Mama noon sa galit nang matapos ako sa pagkukwento ko. Humingi rin ako ng sorry sa kanya dahil alam ko na pagre-rebelde ko ang punot dulo ng lahat ng problema namin. Niyakap ako ni Mama at sinabi niya na wala akong kahit na anong kasalanan. Nangako siya noon na gagawin niya ang lahat para mapagbayaran ni Sir Marvin ang mga kasalanan niya sa akin. Kaagad namang nagsampa ng kaso si Mama laban kay Sir Marvin, pero naging mabagal ang proseso ng lahat. Hindi na rin muna ako noon pumasok sa school namin habang tumatakbo ang kaso. Kaya lang, hindi rin pala basta-basta ang nagpapatalsik ng isang teacher, Mama Mia. Kahit na may malaking katibayan na ng pamomolestya niya sa akin, ay hindi pa rin siya basta-bastang napaalis ng school. Marami pa raw ang pagdadaanan bago ito tuluyang mapatalsik. Mabuti na lang at may mga kagaya kong estudyante sa school namin na naging biktima rin pala ng pangmomolestya ni Sir Marvin. Nagsampa rin sila ng kanya-kanyang mga kaso kaya kahit paano ay naging mabilis ang usad ng katarungan para sa aming lahat. Nabalitaan ko rin, Mama Mia, na iniwanan na si Sir Marvin ang kanyang asawa at mga anak. At makalipas lang ang 1 taon ay tuluyan na rin siyang nakulong. Ngayon ay halos 10 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat. Mabigat pa rin balikan at alalahanin dahil palaging may mga tanong na nabubuo sa isipan ko. Paano kung hindi kaagad ako naniwala sa mga sinasabi ni Sir Marvin noon? Paano kung hindi ako nagtiwala sa kanya? Paano kung nalaman ko kaagad na sinasadya niya palang kuhanin ang tiwala ko para mapagsamantalahan ang kainosentehan ko? At paano kung nalaman ko kaagad ang totoong ibig sabihin ng consent at grooming? Siguro hindi maagang masisira ang buhay ko noon. Maswerte na lang ako, Mama Mia, na may mabuti akong mama na kahit kailan ay hindi ako pinabayaan.
Minsan mang sumama ang loob ko sa kanya dahil sa sobrang pagtitipid niya sa akin dati, ay alam ko na ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng yun. Yun ay para matupad ang pangarap ni Papa, ang makapagtapos ako ng aking pag-aaral. Salamat sa pagbabasa mo ng sulat ko, Mama Mia. Umaasa ako na kapag iwan ito ng aral sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Elsa.